Good day mga gaw. Ito na po yung ampalaya ko dito. Yan, meron na pong malaking bunga. So, ilang araw na lang ay pwede na yung pitasin. At dito lang po yon sa may flying pin ng manok. Dito ko inilagay para makakapit po sila ng husto. At hindi na po ko gagastos ng kawayan. Ayan, ito pa maliit. So meron pa pong iba dito na malalaki yung bunga. Ayan. So yung isa, yan, meron pa po. So dito ay nilagyan ko ng kawayan para meron po siyang pagkakapitan at hindi po magkukumpulan dyan sa may itaas. Ayan. So meron po yung mga bunga. Ito merong maliit. At saka meron pa po dito. Ayan, may bulak. Yan po. So ilang araw na lang itong dalawa ay pwede nang pitasin. Yan, at saka yung isa doon na malaki. Ayun. So may bunga na. Meron pa isa doon sa dulo, sa may gitna, pero maliit pa. So kunting tiyaga lang ay malilibre na kami ng ampalaya dito. So ito pong abono ko dito o fertilizer ay halo po ito ng rice hull at saka ipot ng manok. Galing po doon sa kulungan ng mga manok ko. Yan, nilagay ko dito. So organic po ito lahat. Hindi po ito nakatikim ng 14-14 na fertilizer. Ayan po. Kukunti pa yung dahon pero marami ng bunga. Dahil po yan sa maganda po yung abono na ginagamit ko dito. So meron pang mga bunga dito. At yung karamihan ay mga bulaklak pa. Hindi pa po napupollinate. So hayaan ko na lang yung mga insekto dito na magpollinate ng mga bulaklak na ito, para tuloy-tuloy na po yung pagbunga niya. At ito na mong katabi niya ay yung sitaw. Yan, malalaki po yung dahon at saka mataba. Dahil nasa loob po yan ng kulungan ng manok. Yan, puro po ipot dito. So natural at organic na fertilizer po yan. So ito po ay wala pa pong bunga at hindi pa po masyadong marami yung kanyang sanga at dahon kasi batang-bata pa po ito. Baka sa susunod na buwan ay magsisimula na po itong mamumulaklak. Ayan. Pinakatay ko dito para hindi po magkumpulan doon sa taas. So darating din po yung mga sanga niya doon sa ibabaw. Ayan po. So bali 4 na piraso po itong nakatanim dito na sitaw. At saka yung ampalaya ay 5. So pwede naman pong medyo dikit-dikit ng konti dahil fertile po yung lupa na ginagamit ko dito pinagtaniman. At ito naman pong mga atsal ko dito ay parang hindi po maganda yung kinahinatnan. Yung mga bunga niya o yung maliliit na bunga galing sa bulaklak ay unti-unti pong nalalanta at nahuhulog. Ayan, baka nagkamali ako dito. At yung nakita kong problema ay itong nasobrahan ko ng paglagay ng abono o fertilizer, yung ipot. Ayan. So kita nyo ay marami pong ipot dyan na nakahalo sa lupa at saka rice hull. So parang yun po yung dahilan bakit hindi po tuluyang lumaki yung bunga niya at nahuhulog, nalalanta, dahil po siguro sobra na yung abono o yung nutrients ng lupa kasi naka pat lang po ito, nasa kaang lang nakatanim. At saka isa pa pong problema na nakita ko ay nasobrahan po sa tubig.
Dahil araw-araw ko po itong, bawat hapon ko po itong nilalagyan ng tubig. Yun, so sa ngayon 2 araw na hindi ko na ito nilagyan ng tubig. Tingnan ko kung maganda ba yung resulta at hindi na ba nahuhulog yung mga bunga niya. Iyan, sana magkabunga na ito. Hindi pa po ako nakapitas ng bunga nito kahit ni isa. Iyan, ito po ay magiging bunga na rin yan. Sana hindi na mahulog o malanta. Kasi sayang po yung pagod. Sa ngayon ay hindi ko na nilagyan ng mga abono, yung organic na iti o ipot ng manok. Sana magtuloy-tuloy nito. Marami na po kasi itong mga bulaklak. Yun nga lang ay nahuhulog. Ayan po. Ayan. So itong isa maliit, kumulubot yung mga dahon dahil nung maliit pa ito ay inatake na po ito ng mga langgam na yung itim. Yung tawag dito sa amin ay sulom. Yan, kaya nagkaganon yung dahon. Pero maraming bulak po yan. Sana ito po ay bumunga na ito. Yan po yung tanim ko dito. So ang next na itatanim ko doon sa kabilang flying pin ay pipino. So ipiprepare ko muna yung lupa doon kasi marami po yung crushed stone. Ayan po. Maraming salamat.